balita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, mga Pinoy workers hinimok ng DFA na samantalahin ang palugit ng Saudi government sa pag-aayos ng papeles ng mga undocumented foreign workers doon sa Saudi Arabia. Pinoy, ipinagtanggol ang planong access agreement ng Estados Unidos at Japan sa ating bansa. Kaso ng dengue sa Negros umakyat sa 500 at 79%. Mga dinapuan din ng dengue sa Antique lagpas na sa 360. Ang syntax law, hindi napababa ang bilang ng mga smoker sa bansa. WHO naman, nanawagan ng regulasyon sa bentahan ng mga tinatawag na e-cigarettes. Sa negosyo, presyo ng LPG at auto-LPG tumaas. At abroad, 6 na bata patay nang matrap sa moske matapos ang magnitude 6.1 na lindol sa Indonesia. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules na ngayon, Hulyo 3, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Tayo po ay live na live sa DYHB 747 RMN Bacolod, DXRS 918 RMN Surigao, DXDR 981 RMN Dipolog, at sa DXBC 693 RMN Butuan. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat pa rin ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan yan. Hinimok ngayon ng Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy workers na samantalahin ang palugid ng Saudi government. Kasunod na rin ito ng pagpapalawig ng grace period na ibinigay sa mga undocumented foreign workers na nasasagasaan ho ng Saudization o crackdown laban sa mga banyagang walang papeles. Ayon kay DFA spokesman Raul Hernandez, huwag nang hintayin ang ng mga OFWs ang panibagong deadline na nakatagda sa buwan ng Nobyembre. Gid ni Hernandez, magandang pagkakataon ito para sa mga kababayan natin na iligal na nananatili sa Kingdom of Saudi Arabia dahil mahabang panahon ang 4 na buwan para makalikom ng mga kinakailangan para makabalik ng Pilipinas. DFA umapela sa mga undocumented OFW nga sa Saudi na makipag-ugnayan sa embahada. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Nawagan ng Department of Foreign Affairs sa undocumented OFW sa Saudi Arabia na agad na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy at Consulate. Kasunod ito ng panibagong 3 buwan na grace period na binigay ng Saudi government para ayusin ng illegal migrant workers ang kanilang status. Ayon sa DFA, dapat samantalahin ng undocumented OFWs ang 3 buwang extension ng Saudi government na bunutan naman ng tinik ang libo-libong undocumented Pinoy workers matapos na hindi matuloy ang July 3 deadline para sa pagpapatuloy ng crackdown operation. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Nationwide. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na tinutugunan ng gobyerno ang pangangailangan ng mga pamilya o ng pamilya ng Pinay convicts sa China habang naghihintay ho ang mga ito ng development sa kaso. Ang kay DFA spokesperson Raul Hernandez na natili pa rin sa isang hotel sa Shanghai ang pamilya ng Pinay drug mule matapos na mabigyan sila ng pagkakataong makita ng personal kahapon ang kanilang kaanak. Kasabay nito, aminado naman ng DFA na hindi na nila mapipigilan ang gagawing pagbitay sa kababayan.
Sinabi ni Hernandez na last resort na ng gobyerno ang appeal letter ng Pangulong Noynoy Aquino sa kay Chinese President Xi Jinping na humihiling na maisalba ang buhay ng kababayan. Ang naturang 35 anyos na Pinay ay naatulang mabitay matapos mahulihan ng 6.198 kilos ng heroin sa Hangzhou International Airport noong taong 2011. Ang simbahan naman ay umasang hindi matutuloy ang pagbitay sa isang Pinay sa China. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report! Umaasa pa rin si CBCP Episcopal Commission and Migrant Sanitarian People Chairman Maasin Bishop Precioso Cantillas na mailigtas pa rin sa parusang kamatayan ng Filipina drug mule na nakatakdang bitayin sa bansang China. Ang Pinay OFW na pinangangambitayin kung hindi ngayong araw na ito ay bukas. Umaasa naman ang obispo na mang sinapit ang Pinay OFW ay magiging eye-opener sa pamahalaan, simbahan, iba't ibang government agencies at sa mamamayan. Sinabi pa na obispo na maraming Pilipino ang pumupunta sa isang bansa para magtrabaho dahil sa kawalan ng hanap buhay sa Pilipinas. Dahil dito, nananawagan siya sa simbahan, gobyerno at sa lahat ng sektor na magsumikap na magkaroon ng sapat na hanap buhay sa Pilipinas upang hindi na malalagay pa sa pangalibang buhay ng ating mga kababayan, mabuhay lamang ang kanilang pamilya. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Sa ibang pagsaho naman, mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nagtanggol sa pinaplanong access agreement sa Estados Unidos at Japan. Magugritang nagpahayag ng constitutional concern ng ilang senador hinggil sa balak na payagang magka-access ang mga sundalong Amerikano sa base militar ng bansa. Ayon kay Pangulong Aquino, hindi naman permanente ang mga US o Japanese forces sa military bases na layuning magkaroon ng sistema ng kooperasyon sakaling may gulo. Anya, hindi magtatagumpay ang alyansa kung hindi makakabisado ng kaibigang puwersa ang ating mga terrain. Pero sa kabila ng ganitong paghahanda, nananatili raw ang pagtatakwil ng Pilipinas sa giyera bilang polisiya sa pagresolba ng maritime dispute sa China, kaya idinaan sa international arbitration ang kaso. Pipilitin na niya ng Pilipinas na hindi humantong sa anumang kaguluhan ng tensyon dahil tanging pakay nito ay magkaroon ng katahimikan, estabilidad at pagkakataong umunlad lahat ng sangkot sa agawan ng mga teritoryo. RMN Nationwide Report! Dako tayo sa Bacolod, ang kaso ho ng dengue sa Negros umakyat sa 509%. Kasama natin sa balita si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. RMN Report! 599% itinaas ng dengue sa Negros. Tumaas ang kaso ng dengue dito sa lalawigan ng Negros Occidental sa unang 6 na buwan nitong taong kasalukuyan kung ikukumpara noong 2012. Ayon sa record ng Provincial Health Office, simula noong Enero hanggang Hunyo, umakyat sa 1,781 ang kaso ng dengue o umabot sa 599% na increase. 2 ang namatay noong nakaraang taon, samantalang 4 na ang reported death nitong 2013 dahil sa dengue. Ang may pinakamataas na kaso ng naturang sakit ay nagmula sa lungsod ng Talisay, sinusundan ng Victoria City, Kabangkalan City at lungsod ng Silay. Kaugnay nito, patuloy na isinasagawa ng Provincial Health Office ng Negros Occidental ang information dissemination kaugnay sa dengue, kasabay ng clean-up drive kagaya ng fogging sa mga barangay at lungsod na apektado nito. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak, RMN. Salamat Agnes. Samantala, kaso naman ng dengue dun sa Antique umabot na sa mahigit 360. 2 ang patay. Sama natin sa balita live, Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report! Umabot na sa 361 ang kaso ng dengue sa lalawigan ng Antique, kung saan 2 rito ang patay mula January hanggang June 26 ngayong taon. Ayon kay Dr. Rick Noel Naciangayo, ang OIC ng Provincial Health Office, na 82 karagdagang kasong kanilang na-record mula June 16 hanggang June 25. Ayon pa sa kanya, nakakaalarma na ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa Antique, kung kaya't inaabisuan ito ang mamamayan na makibahagi sa kampanya laban sa dengue. Napag-alaman na ang bayan ng Barbasa ang may pinakamaraming kaso ng dengue na sinusundan naman ng Hampik, Sibalom at Patnongon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang back-to-back number 1 sa Metro Iloilo.
Charm Gabileo, Tatak, RMN. Magang salamat at Charm Gabileo. Minado ho si Senator Franklin Drilon na walang nagawa ang Sin Tax Reform Law para mabawasan ang mga naninigarilyo sa ating bansa. Ayon kay Drilon, bagamat nagbibigay ng dagdag na kita ito sa ating gobyerno, ang pagpapatupad ng Sin Tax Reform Law ay hindi naman ito nakatulong para mabawasan nga ang insidente ng paninigarilyo sa Pilipinas. Dahil rito, isusulong ng senador ang paglalagay sa mga pakete ng bawat sigarilyo ng larawan mismo ng masamang epekto nito sa kalusugan ng isang tao. Si Drilon ang sponsor ng Sin Tax Reform Law na nag-aatas para itaas ang buwis sa mga produkto ng sigarilyo at alak. Nabatid na sa unang taon ng pagpapatupad ng excise tax, aabot sa 33 billion pesos ang inaasahang madadagdag sa kaban ng gobyerno dahil sa buwis sa sigarilyo. Kaugnay na balita ang Sin Tax Law, idinepensa ng isang senador. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Iginiit ni Senator Franklin Drilon na nakamit ng Sin Tax Law ang target revenue collection mula sa sigarilyo o tobacco products. Ito ay taliwas sa pahayag ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na-meet ng Sin Tax Law ang target na koleksyon nito sa first quarter ng taon. Ayon kay Drilon, tagumpay ang pamahalaan sa pagkolekta ng halos 22 billion pesos mula sa tobacco products base sa target ng batas. Hindi rin anya totoo na nagbunga ang batas sa talamak na smuggling ng sigarilyo at tax evasion. Gayunpaman, aminado naman si Drilon na bigo ang batas sa layunin na mapababa ang mga individual na lulong sa nabanggit na bisyo ng paninigarilyo. Ang nangyari kasi anya ay naghanap ng mas murang produktong sigarilyo ang mga naninigarilyo nang tumaas ang presyo ng brand na kanilang tinatangkilik dahil sa implementasyon ng Sin Tax Law. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tapak, RMN. Radyo mo nationwide. Tukol pa rin sa paninigarilyo at sigarilyo, nanawagan ng World Health Organization sa pamahalaan upang i-regulate ang pagbebenta ng mga tinatawag na e-cigarettes. Kasunod ito ng panganib na dala ng nasabing produkto, lalo na't maraming Pilipino ang gumagamit nito ngayon bilang pamalit sa totoong sigarilyo. Ayon kay Dr. Susan Mercado, Direktor ng Building Health Communities and Population ng WHO Western Pacific, wala pang pruweba na ligtas nga ang paggamit ng electronic cigarettes at patunay na nakakaalis ito ng habit sa paninigarilyo. Nabatid na ipinagbabawal na rin sa mga kalapit na bansa ng Pilipinas tulad ng Singapore, Hong Kong at Australia ang pagbebenta ng e-cigarettes at iba pang produkto na may lamang nicotine bilang gamot. Noong nakarang linggo, nababahala ang Food and Drug Administration sa publiko o nagbabalaho ito kaugnay sa paggamit ng e-cigarettes dahil sa mga sangkap na nakakasama lalo sa kalusugan ng tao. RMN Nationwide Report. Mindanao tayo, suicide bomber patay sa Basilan. Kasama natin sa balita live, Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report. Patay ang isang suicide bomber matapos sumabog ang dala-dala nitong bomba kahapon sa Balagtasan, Lamitan City, Basilan. Ayon sa hepe ng Lamitan City Police, Chief Inspector Almer Ismael, nakalagay sa loob ng U-box o compartment ng motor ng suicide bomber ang bomba. Papunta sana itong Isabela, Basilan at doon sana ito masasabugin. Pero sa kasamaang palad, hindi na ito umabot pa sa nasabing lugar. Nagkalasog-lasog at nagkahiwa-hiwalay ang parte ng katawan ng di pa nakikilalang suicide bomber dahil sa lakas ng pagsabog. Ayon naman sa Basilan Provincial Police Director, Senior Superintendent Mario Dapeliosa, miyembro umano ng terorista na nag-ooperate sa Basilan ang nasabing suicide bomber. Samantala, pinaigting naman kaagad ni Colonel Dapeliosa ang seguridad sa nasabing lalawigan, lalong-lalo na't papalapit na rin ang kapistahan sa isang munisipyo sa nasabing probinsya. Kasama mo sa DXRZ RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Santos Cortez. Samantala, Pinoy, tiniyak na hindi pan-display lamang yung mga bagong baril ng PNP. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Hindi sasayangin ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga bagong Glock 17 pistols na ipinamigay nito kahapon sa mga kawani ng Philippine National Police. Ito ay dahil gusto ng Pangulo na ilabas ang mga pulis sa mga opisina at alisin na sa kanila ang trabahong administratibo. Ayon kay Pangulo Aquino, inaprubahan na niya ang 9 na bilyong pisong pondo para sa Operational Transformation Plan ng PNP kung saan kukuha ito ng 15,000 non-uniform personnel para manduhan ang mga administrative
administrative works ng PNP sa kanilang mga opisina. Ito din anya ay upang mapalakas ang police visibility na epektibo ding panlaban sa kriminalidad. Sinabi din ni Interior and Local Government Secretary Marojas na hindi kailangan maging pulis para gawin ang mga administrative works sa isang presinto. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Nationwide News Negosyo. Nagtaaso ang presyo ng LPG at ilang pang produkto na auto LPG. 2.50 kada kilo ang itinaas ng Petron Corporation sa presyo ng kanilang LPG habang 1.56 sentimos naman sa kada litro ng inaangkat na presyo sa presyo ng auto LPG. Dahil dyan, aabot sa 613 pesos na hanggang 712.50 centavos ang presyo ng kada 11 kilo ng tangke ng LPG. Ang naturang pagtataas sa presyo ng LPG ay doon pa rin ang dahilan kasunod ng pagpapatupad ng rollback ng ilang kumpanya ng langis noong linggo. RMN News Sa Indonesia, patay ang 6 na bata habang 14 na iba pa ang natrap sa loob ng isang moske matapos yanigin ang lugar ng 6.1 magnitude na lindol. Daan-daang katao din ang nasugatan matapos gumuho yung ilang kabahayan at gusali sa bayan ng Aceh. Sa kabuuan, umabot sa 11 kumpirmadong namatay dahil sa naturang pagyanig. Ang Aceh na nasa ilagang bahagi ng Sumatra ay madalas na maanho ng paglindol. Noong 2004, nagdulot ng tsunami ang pagyanig sa lugar na kumitil sa buhay ng may 106 o 70,000 katao. Mga kasama, live pa rin mula ho sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ngayong umaga ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Miyerkules, July 3, 2013. Sa mga nasa Iligan, susunod na ho diyan mga kasama. Nakasamang Ramil M. Borong at Jesse Chris Kinabato sa RMN News Diretso Balitang Iligan sa numero 1 DXIC 711. Panoorin ho yung naging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. Type ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, tayo po'y kasama-sama muli. Salamat din sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa pangalan ni Balio Beras, Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming hintila ng RMN, Radio Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. El Ora, tatak alas 7:18 na ng umaga. Hatid ng PhilHealth yan. Tatak RMN. Mare, may bago na benefit package ang PhilHealth simula April 1? Totoo yan. Yan ang tinatawag na Primary Care Benefit Package.